Kumusta kayo no mga apo? At ngayon, hayaan ninyong dadalhin ko kayo sa ibang dimensyon at pagkakilanlan tungkol sa mga engkanto at mga maligno. Ano ba talaga ang tunay nilang pagkakilanlan at saan sila nabibilang? Sila nga ba ay tunay o sila ay likha lang ng mga malilikot na imahinasyon ng mga taong matatakutin at ginagamit pa hanggang sa ngayon? Sa video natin ngayon ay ibubunyag natin ang katotohanan at siguradong magugulat ka sa sagot ng Biblia. Sa ganitong usapin, isang masusing pagninilay-nilay ang kinakailangan upang lubos nating maunawaan ang katotohanan sa likod ng mga paniniwalang ito. May iilan na nagsasabi na nakakita na sila ng mga ganitong nilalang, mga multo, engkanto at maligno. Ngunit bilang mga Kristiyano, mahalagang tingnan natin kung ano ang mga sinasabi ng Biblia tungkol sa kanila. Ano nga ba ang pinagkaiba ng mga ito sa masasamang espiritu? At ano ang konklusyon na maaari nating makuha mula sa ating pananampalataya? Malinaw sa Biblia na kapag namatay ang isang tao, hindi na siya makakabalik sa ating mundo. Sinasabi sa Hebreo chapter 9 verse 27, itinakda sa mga tao ang mamatay ng minsan at pagkatapos nito'y ang paghuhukom. Ibig sabihin, ang isang tao ay walang kakayahang bumalik upang multuhin ang mga buhay. Ngayon ang tanong, ano ang mga nagpapakita na tila mga multo? Posible bang ito ay gawa ng mga masasamang espiritu na nais dayain at takutin ang mga tao? Ang sagot ay oo. Sila ay nagmula sa mga masasamang espiritu at mga demonyo na nais linlangin ang tao. Sa paningin natin, sila ay magpapakita bilang kapre, manananggal, tikbalang, aswang o kung ano-ano pang mga nakakatakot na imahe. Yun ay para takutin ang mga taong kulang sa pananampalataya sa Diyos. Sa ibang bahagi ng Biblia, binabanggit na may mga nilalang na nagkukunwaring mga espiritu ng mga namatay nating mga mahal sa buhay. Ngunit sa katunayan, sila ay ang mga demonyo na may layuning linlangin ang tao. Maraming tao ang naniniwala na ang mga kaluluwa ng namatay ay maaaring bumalik upang multuhin ang mga buhay, lalo na kung sila ay may hindi pa natapos na mga gawain o may hinanakit at kailangan nilang maghiganti. Ang paniniwalang ito ay isang malaking kasinungalingan. Ibig sabihin, ang isang tao ay hindi na maaaring bumalik mula sa kamatayan upang takutin o parusahan ang mga nabubuhay pa. Ang mga ideya tungkol sa mga multo ay maaaring nagmumula sa paniniwala o pananakot lamang, ngunit hindi ito ayon sa katuruan ng kasulatan. Ganito ang ating mababasa sa Ecclesiastes chapter 12 verse 7. Alalahanin mo siya bago manumbalik sa alikabok. Ang ating katawang lupa at ang ating hininga ay magbalik sa Diyos na nagbigay nito. Ang talatang ito ay nagpapatibay na kapag ang isang tao ay namatay na, ang kanyang katawan ay bumabalik sa lupa at ang kanyang espiritu ay bumabalik sa Diyos.
Sa huli, si Jesus pa rin ang maghahatol kung ang isang tao ay mapupunta sa langit o sa Hades, isang pansamantalang lugar ng pagdurusa para sa mga suwail at makasalanan. Sinasabi ng Biblia na ang lahat ng may pananampalataya at tunay na nanalig kay Jesus ay tiyak na makakasama niya sa langit. Ngunit samantala ang mga taong hindi sumasampalataya sa Kanya ay haharap sa Hades, kung saan sila ay maghihintay ng pangwakas na paghuhukom. Wala ring sinasabi sa kasulatan na ang isang kaluluwa ay maaari pang bumalik sa lupa upang tapusin ang kanyang hindi natatapos na gawain. Ang ganitong paniniwala ay bunga lamang ng alamat at hindi naaayon sa katuruan ng Biblia. Maraming tao ang nagsasabi na nakita nila ang kanilang mga namatay na mahal sa buhay. Tila bumalik ang mga ito upang magparamdam at makausap sila. Uulitin ko sa inyo mga apo, walang multo. Sila ay mga masasamang espiritu at mga demonyo. Walang kaluluwang bumabalik mula sa mga patay. Malinaw sa Biblia na ang may kagagawan ng ganitong panlilinlang ay si Satanas at ang kanyang mga kampon. Ganito ang mababasa natin sa 2 Korinto chapter 11 verse 14 to 15. Hindi nakapagtataka sapagkat si Satanas man ay nagpapanggap na anghel ng liwanag. Kaya hindi katakataka na ang kanyang mga lingkod ay magkunwaring lingkod ng katwiran. Ang kanilang kahinatnan ay ayon lamang sa kanilang mga gawa. Ang mga engkanto, maligno at masasamang espiritu, sila ay tunay. Ang mga ito ay hindi simpleng mga katang-isip lamang. Sila ay mga demonyo na nagkukunwaring mababait. Ipinapakita nilang sila ay kaibigan, kunyaring nagbibigay ng mga bagay na magpapasaya sa iyo at akitin kanilang sumama sa kanilang kaharian. Ngunit tandaan mo, lahat ng ito ay may kapalit. Gagawin nila ang lahat upang malinlang ka. Ginagamit nila ang iba't ibang pangalan, multo, engkanto, maligno. Pero sa totoo, sila ay mga demonyo na nagpapanggap lamang upang ilayo tayo sa Diyos. Huwag kayong palilinlang. Ngayon, ano ang dapat nating gawin? Lumapit tayo sa Diyos, manalangin at manatili sa Kanyang salita. Ang Panginoon lamang ang ating proteksyon laban sa panlilinlang ng kadiliman. Huwag matakot sapagkat sinabi ni Jesus sa Juan chapter 8 verse 12, Ako ang ilaw ng sanlibutan, ang sumusunod sa akin ay hindi nalalakad sa kadiliman, kundi magkakaroon ng ilaw ng buhay. Ang mga demonyo ay matagal nang kilala sa kanilang kakayahang magbalat kayo upang linlangin ang mga tao. Ibig sabihin, may kakayahan ang mga demonyo na gayahin ang mga namatay nating mahal sa buhay, ang kanilang boses, anyo at maging ang mga alaala na maaaring gamitin nila upang linlangin tayo. Kaya't kung may mga nagsasabi na nakakita o nakakausap nila ang isang pumanaw na kaibigan o kamag-anak, dapat tayong mag-ingat at alalahaning maaaring ito ay isa lamang panlilinlang. Ngayon, paano ba tayo makakaiwas sa panlilinlang? Maging mulat sa salita ng Diyos. Sinabi mismo ng Biblia na hindi bumabalik ang mga patay sa mundo.
Huwag maniwala agad sa mga nakikita o naririnig. Hindi lahat ng espiritual na pagpapakita ay mula sa Diyos. Manalangin at kumapit sa Diyos tanging sa pamamagitan ng panalangin at malalim na relasyon sa Diyos ang magpamulat sa atin sa katotohanan at magbibigay proteksyon laban sa mga demonyo at sa mga panlilinlang. Ang mga demonyo ay hindi titigil sa kanilang pagsubok na linlangin ang tao. Gagamitin nila ang ating emosyon at kahinaan upang tayo ay iligaw. Ngunit bilang mga anak ng Diyos, tayo ay may kapangyarihan laban sa kanila sa pamamagitan ng pangalan ni Jesus. Sinabi ni Jesus sa Juan chapter 8 verse 32, makikilala ninyo ang katotohanan at ang katotohanan ang magpapalaya sa inyo. Lumapit tayo sa Diyos sa pamamagitan ng panalangin at pagbabasa ng Kanyang salita. Ang Biblia ang tanging gabay ng katotohanan. Iwasan ang takot at huwag magpapalinlang. Ang Diyos ang ating kanlungan at proteksyon laban sa anumang mga gawa ng kadiliman.